Mama? Hindi! Lumayo ka! Mama? Hindi ikaw ang anak ko kaya lumayo ka sa akin! Huwag kang lumapit! Mama ko to, si Yasi. Jai! Nandito ako! Magpakita ka sa akin para makauwi na tayo! Jai! Jai, mahal ko! Umuwi na tayo! Napakataas na tingin mo sa sarili mo, Jai! Hindi yun pagmamataas dahil gagawin ko talaga ang bagay na yon. Ano ba talagang problema? Bakit hindi ma-approve ang adoption process? Alam mo naman na ang hirap mag-ampon ng bata dito sa bansa natin, di ba? Pinipilit mo pa kasi. Ano ba magagawa ko, Aga? Gusto ko na ng anak. Sa tingin mo ba, ayoko? Ilang taon na tayong kasal, Jai? Bakit parang ako ang sinisisi mo? Bakit parang kasalanan ko, ha? Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Pwes ganun ang dating sa akin, Aga. Oh, kung ganun nga, totoo naman, di ba? Kung itinuloy mo yung pagbubuntis noon, edi sana may anak na tayo. Nandiyan ka pa rin? Hindi ka pa pala tapos sa issue na yan? Hindi nga ganun ang ibig kong sabihin. Alam mo kung bakit hindi ko tinuloy, Aga. Pareho pa tayong bata, nag-aaral, walang kakayahang bumuhay ng anak. Naiintindihan mo ba? Ang sinasabi ko lang naman, baka kaya hindi tayo pinagpala ay dahil karma na rin natin to. So, sinisisi mo ako? Dahil pinalaglag ko, ganun ba, ha? Sa tingin mo ba kung binuhay natin yun, kaya natin pangatawanan ng pagiging magulang? Kaya ba nating suportahan yung bata? Kaya, ha? kaya. Kakayanin. Talaga? Aga, alam mo yung pinagdaanan ko. Alam mo kung saan pamilya ako nagmula. Sa pamilya na inuna yung paniniwala na masamang magpalaglag kaya kahit walang kakayahang bumuhay ng bata. Ayoko maranasan yun ng anak ko. Responsibilidad ko siya dahil ako yung gumawa sa kanya. Hindi siya responsibilidad ng magulang ko o magulang mo. Kasalanan ko ba na hindi ko pa kayang maging isang ina noong panahong binuntis mo ko noon? Sorry na. Huwag mong isisi sa akin ang bagay na wala akong alam. Dahil ang ginusto ko lang naman nung mga oras na yun hindi magaya sa akin ng anak ko. Mas mabuting mawala siya kesa maranasan yung buhay na sobrang hirap dahil yung nanay niya, gaga, tanga, napabuntis-buntis tapos wala naman pala siyang pangsuporta. Sige na, subukan na lang natin magpaproseso. All this time hindi ko alam na ako palang sinisisi mo. Pwede ba, Jai? Tama na nga yung arte mong yan. Naririndi na ako sa paulit-ulit na ganyan mo, ha? Ano gusto mong gawin ko, ha? Matuwa? Yun na yun, Aga. Malapit na eh. Ulitin na nga lang natin yung proseso ng pag-aampon, di ba? Bakit bang drama-drama mo? Bakit parang ako lang ang may gusto nito? Dahil ikaw lang naman talaga. Jai, hindi mo ba nakikita? Mas mabuti kung sarili nating dugo at laman ang palakihin natin. Yung anak na pinatay mo sana noon. Alam mo, hindi ko alam kung bakit hindi mo maintindihan ang pinupunto ko. Dahil walang ina ang gustong mamatayan ng anak. Ang sarado ng isip mo, alam mo ba yon? Para ako nakikipag-usap sa hangin na bugso lang ng bugso at hindi iniintindi kung anong maaapektuhan niya. Dahil tama naman ako, Jai eh. Hindi lang ikaw ang may kailangan ng pag-iintindi rito. Ako rin bilang ama. Ha? Ano? Bilang ama? Na ang balak lang manghingi ng suporta sa magulang? Yun ang amang gusto mong maging kung sakaling tumuloy ako sa pagbubuntis noon, ganun ba? Wala naman kasing problema sa mga magulang ko yun. Walang problema sa'yo pero sa akin meron. Malaki, Aga. Ay, paulit-ulit na lang. Buwisit naman na buhay to, oh. Hindi mo kailangan magsalita ng ganyan. At bakit naman hindi, ha? Manahimik ka na nga lang, pwede ba? Tama na. Kung wala ka lang magandang sasabihin, manahimik na lang tayo. Ayoko ng gulo, Jai. At sa tingin mo, gusto ko? Sinimulan mo eh. Nagsasabi lang naman ako ng opinyon ko. Masama ba yun, ha? Oo, lalo na kung ang opinyon mo, mali. Mali? Yan ang mahirap sa'yo. Gusto mo palagi kang tama. Hindi ka nga makatanggap ng opinyon katulad na lang ngayon eh. Manahimik ka na nga. Ayoko na ng gulo. Mag-usap na lang tayo kapag kalmado na tayo pareho. O hindi kaya nakauwi na tayo sa bahay. Nasa biyahe pa tayo oh. Malas naman oh. Ngayon pa talaga umulan. Dahan-dahan ka. Baka mapahamak tayo. Alam ko naman yung bagay na yan. Hindi mo na kailangan sabihin. Kumalma ka na muna. Baka sa ospital pa tayo pulutin kung paiiralin mo ang init ng ulo mo. Ano ba yan? Bakit may mga alitap-top dito? Ah, ang dami niyan ah. Saan yan galing?
Hindi ko rin alam eh. Liliwanag pa nila, tingnan mo. Mabuti nga yun para kitang-kita ang daan dahil sa liwanag nila. Ay nako, mas maaksidente pa tayo dahil sa kanila eh. Umaharang sa windshield ng kotse oh. Kaya nga ang sabi ko, magdahan-dahan ka, di ba? Parang nangang karo ng patay yung takbo ng kotse natin dahil sa bagal, Jay oh. Tingnan mo. Diba? Sobrang bagal na natin oh. Uy, dahan-dahan. Masyadong maulan. Baka mapano pa tayo eh. Teka, nasa na ba tayo? Bakit parang nagloloko yung GPS nitong kotse? Huminto kaya muna tayo. Magtanong-tanong. Parang may naaaninag akong kabahayan dun, oh. Ay, naku naman. Malas-malasa naman talaga oh. Ano nga magreklamo? Sige na, lumabas ka na. Biglang kumapal yung hamog oh. Tingnan mo. Sobrang kapal. Halos wala na rin ako makita. Ano ba nangyayari sa daan na to? Magpahinga muna tayo at huminto. Maya-maya lang, baka mawala na yung mga yan. Anong oras na at nasa gitna pa tayo ng daan? Nakakangawit din dito sa likod ng manibela ha. Kaya nga, huminto muna tayo at magtanong-tanong. Para makapagpahinga na rin. Ay, buisit naman talaga oh. Kalma ka nga. Walang may gusto na nangyaring to, ha? Teka nga, bababa muna ako para makapagtanong kung saan tayo pupunta. Sasamahan na kita. Kaya ko na itong mag-isa, pwede ba? Ay, hindi. Baka mapaaway ka pa dyan sa init ng ulo mo eh. Ano ba akala mo sa akin, Jai? Hindi kaya mag-control? Bakit, hindi ba? Kung sana kinontrol mo ang init ng ulo mo, eh di sana hindi tayo naliligaw ngayon. Baka kung saan-saan ka na lumiko at di nakita masyado ang daan dahil sa pakikipagtalo mo sa akin. Ay, nako, Jai. Kahit naman anong gawin ko, ako ang mali para sa'yo. Dahil totoong mali ka talaga. Bahala ka nga dyan. Ilang oras na kaming sakay ng kotse, kaya mainit na ang ulo ng asawa ko. Lalo pang uminit ang ulo niya nang hindi tanggapin ang adoption request namin dahil sa mga sagot ni Aga na hindi raw pasado para sa pagiging ama. Gusto niya ng anak na galing sa amin, pero hindi kami nabiyayaan. Kaya nang sumabog siya sa galit, lalo lang akong nainis sa sarili ko. Akala ko tama ang ginawa ko. Hindi ko alam na mabigat pala yun sa kanya. Inihinto niya ang kotse dahil napansin naming parehong sobrang mahamog na ang daan. Siya lang sana dapat ang lalabas, pero lumabas na rin ako para makapagtanong din. Ilang minuto kaming naglakad hanggang sa makarating kami sa mga kabahayan. Nanlamig ang batok ko nang salubungin kami ng mga titig ng mga tao roon. Wala silang emosyon at parang ayaw kaming makita. Maya-maya ay lumabas ang isang may edad na babae sa isa sa mga bahay doon. Malamig siyang nakatingin sa amin, kaya naman nag-alangan pa kaming lumapit. Magandang hapon po. Magandang hapon din naman. Anong kailangan nyo? Hindi po kasi namin masyadong makita ang daan kasi masyado pong mahamog. Masyadong malamig ang lugar na ito. Normal na ang mga hamog na yan sa daan. Para namang baguhan kayo sa lugar na to para hindi malaban ang bagay na yon. Anong ibig niyo sabihin? Jai, wala akong planong makipaglokohan sa'yo. Kilala niyo po ako? Ano ka ba naman? Halos ilang taon na tayong magkapit-bahay. Hindi naman siguro nakakagulat kung alam ko ang pangalan nyo, hindi ba? Pero Ano ho ba to? Ginagago niyo ho ba kami? Prank ba to? Nasaan yung camera kung ganun ha? ano ka ba, Aga? Kumalma ka. Hindi pinaglalaroan tayo ng mga taong to. Ano ba yan sinasabi ninyo? Anong pinaglalaruan? Kanina ka pa hinihintay ng anak nyo sa bahay. Sobrang excited na yung bata. Ano? Paano? May anak ka sa labas, Aga? Ilang taon na tayong kasal, Jai. Sa tingin mo ba talaga meron akong anak sa labas, ha? Bakit may anak? Anong ibig niyo sabihin? Hindi ko talaga maintindihan na nangyayari sa inyong dalawa. Hinihintay na kayo ni Yasi sa inyo. Yasi? Yung anak ninyo! Alam nyo bang nagpaturo pa sa akin ang batang yun na magluto? Susurpresahin daw kayo. Imposible. Wala ho kaming anak. Kapag narinig kayo ng batang yon ay katakot-takot na suyuan na naman ang gagawin ninyo. Aga, ano bang ibig sabihin nito? Hindi ko rin maintindihan. Sobrang saya ni Yasi habang nagpapaturo. Manang-mana sa'yo, Jai. Hindi talaga sumuko hanggat hindi niya naaayos ang niluluto niya. Pasensya na ho pero mukha pong nagkakamali kayo eh. Ano ba sinasabi niyo dyan? Hindi pa rin ba kayo naniniwala?
hindi naman po sa ganon. Pero kasi, Ang mabuti pa ay umalis na tayo sa lugar na to. Huwag na nating paniwalaan yung mga manggagansyo na yan. Sandali nga lang. Ruben, tawagin mo nga si Yasi. Sabihin mo narito na ang mama at papa niya. Kahit wag na po, baka maabala pa namin ng bata. Sigurado naman ho akong parating na mga magulang niya. Ruben, bilisan mo nga riyan! Sige ho, mauna na ho kami. Halika na. Umalis na tayo rito bago pa manghingi ng pera yung mga yan. Pasensya na po mauna na po kami. Mama! Papa! Bakit po hindi pa kayo umuwi? Bakit po? May problema po ba, Mama? Wala naman. Nagulat lang ako at napagod. Marami po bang trabaho ngayon? Bakit ngayon lang po kayo? Aga, Umalis na tayo rito. Saan po kayo pupunta? Kararating nyo lang po eh. May emergency na naman po ba sa trabaho? wala naman. Lola, nandyan ka pala. Ay, nako apo. Sinalubong ko lang sila. Oh, hindi po ako naniniwala. Sinabi niyo po ba yung tungkol sa surprise ko? Abay, hindi. Sadyang sinalubong ko lang ang mga magulang mo. Ay, hindi po talaga ako naniniwala. Sinabi niyo po ba? Ay, masyado lang ako nagalak para sa'yo. Excited ba? Lola naman eh. Natuwa lang ako, apo. Pasensya na. Nakakainis naman, Lola eh. Surprise ko nga po kasi yun eh. Ay, naku, hayaan mo na ang lola mo. Hindi ko naman sinasadya. Eh, ano pa pong surprise kung nasabi mo na? Wala namang kaso yun. Matutuwa pa rin sila kasi ginawa mo ang lahat na makakaya mo, hindi ba? Bumawi ka po sa akin, ah. Abay, oo naman. Sa susunod, tuturuan pa kita. Ay, bueno, mahamog na at madilim. Mukhang uulan na, kaya umuwi na kayo. Sige na. Aga, halika na. Mauuna na po kami, ha? Oo, halika na, halika na. At teka, Mama, Papa, saan po kayo pupunta? Uuwi na. Pero hindi po dyan ang pauwi sa atin, Mama. Iha, nagkakamali ka. Hindi kami ang mga magulang mo. Mama, joke po ba yan? Mukha ba kaming nagbibiro? Seryoso kami, bata. Papa, ano to? Halika na po, umuwi na tayo. May sorpresa po ako sa inyo. Hindi talaga kami ang mga magulang mo, Iha. Hintayin mo na lang sila. Sigurado akong babalik din ang mga yon. Mama, hindi na po ako natutuwa sa mga sinasabi niyo, ha? Masakit po sa dibdib. Bakit ba ang kulit mo, ha? Ilang beses ba dapat sabihin na hindi kami ang mga magulang mo? Mama, Papa, ano po bang problema? Halika na po, umuwi na po tayo. Sige na. Tinatanong ko kung ilang beses ba kitang kailangang sabihan, hindi kami mga magulang mo. Aga, sumunod na lang tayo. Ano? Sumunod? Ano bang gusto mong mangyari? Magpapauto ka talaga sa mga to? Madilim na rin at mukhang uulan. Mas mabuting sumilong muna tayo bago natin problemahin kung paano tayo aalis bukas. Talaga? Sasama ka? Wala namang masama eh. Mukha namang mabait yung bata. Bahala ka nga dyan. Halika na. Sundan na lang natin. Sigurado po ako magugustuhan niyo yung surprise ko. Ay, kumain na po ba kayo? Hindi pa eh. Nagugutom na rin pala ako. Tamang-tama. Oh, bakit? Ano ba yung surprise mo? Kasi po, Ano ba yun? wag po kayong magagalit, ha? Bakit naman ako magagalit? Nagpatulong po ako kay Lola Esther na magluto, eh. Ano? Bakit naman ginawa mo yun? Alam mo naman na delikado, hindi ba? Pero hindi naman po ako nasaktan. Kahit pa, paano kung sa susunod hindi ka swertihin at masaktan ka na? Nandun naman po si Lola Esther para gabayan ako. Kahit pa, alam mo naman na ayaw kung pumapasok ka sa kusina. Masyadong delikado doon. Huy, Jai, Bakit? ano bang nangyayari sa'yo? Bakit kung makipag-usap ka ganyan na lang, ha? Paano ba dapat nakikipag-usap sa anak natin? Huy, hindi natin siya anak, ano ka ba? Sira ka ba? Alam mo kapag narinig ka ng anak mo, susuyuin mo yan. Jai, ano ka ba? Seryoso ka ba? Bahala ka na nga sa buhay mo. Kung gusto mong mag-inarte dyan, sa labas ka matulog. Ha? Jai, ano ka ba? Halika na kasi, malamig na yung niluto ni Yasi, kaya bilisan mo na. Huwag na tayong umarte pa. Mama, Papa! Ano pong pinag-uusapan niyo dyan? Wala. Anong kailangan mo sa amin, bata? Sabihin mo na kung ayaw mong isuplong ka namin sa DSWD. Mas maganda ang buhay mo ron kung sakali. Ipapaampun niyo po ako? Ibibigay ka namin sa mga pulis.
Pero dahil minor de edad ka, doon ka nila ipapasok sa DSWD. Kaya kung ako sa'yo, itigil mo na tong kalokohan mo kung gusto mo pang makita ang mga magulang mo. Pero kayo po ang mga magulang ko. Aba, talagang hindi ka ba marunong? Tumahimik ka na, Aga. Umiiyak na yung anak mo. Ano ba? Jai, nababaliw ka na ba? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Wala tayong anak, Jai! Manahimik ka na. Umiiyak na yung anak ko. Kaya manahimik ka na! Bahala ka sa buhay mo! Magpabilog ka sa kanila kung gusto mo! Pagkalipas ng ilang minuto, pumasok na kami sa isang katamtamang laki na bahay na yari sa bato. Halos mabuwal ako sa gulat nang makita ang mga larawang nakasabit sa dingding. Larawan yun ng isang masayang pamilya. Kaming mag-asawa ang nasa larawan kasama si Yasi. Nang tingnan ko si Aga, nakatitig na siya sa bata. Nawala ang galit sa mga mata niya. Para siyang naging ibang tao nang sandaling makatapa kami sa bahay. Sandali lang po ihanda ko lang po yung lamesa. Dahan-dahan lang, anak. Baka madapa ka. Opo! Sadyang makulit pa rin talaga ang anak mo. Kanino pa ba magmamana? Excuse me? Dadaan ka ba? Lumipas na ang ilang taon. Ang corny mo pa rin talaga. Mahal mo naman. Pagbigyan mo na. Nakakaumay kayo. Ay, ang bilis ng panahon. Malaki na agad ang anak natin. Bakit? Gusto mo ba ng panibago? Masyado ka. Ang tanda mo na tapos ganyan ka pa rin. Kung makapagsalita ka, akala mo talaga bata pa. Naewan ko sa'yo. Tulungan mo na nga lang ang bata dun sa kusina. Mama, Papa! Handa na po ang lamesa! Oh, anak! Sandali lang. Okay po! Nako, halika na nga, Aga. Tingnan na natin yung pinrepaire niya. Naku, kinakabahan po tuloy ako. Kakainin naman namin yan. Huwag ka mag-alala. Kasi... Uy, Aga, ano? Halika na. Sigurado naman ako masarap to. Papa, nape-pressure po ako lalo eh. Teka, ano to, anak? Sunog ba tong kanin natin? Yan po. Bigay po yan ni Lola Esther. Mura raw po kasi sa palengke kaya bumili siya ng medyo marami. Binigan po ako nung nagpatulong ako magpaluto. Ganun ba? Mukhang kakaiba to eh. Di ba, Aga? Alam mo, oo nga eh. Ngayon lang ako nakakita ng black rice. Black rice ba yan? Naluto na po nila Lola Esther yung ganyan nila. Masarap daw naman po. Mukha lang daw nakakadiri dahil sa kulay. Pagkain at laman tiyan pa rin yan. Hindi dapat sinasabing nakakadiri, anak. Totoo naman po. Ay, kumain na tayo. Tikman natin ang luto mong adobo. Teka. Hindi ka naglagay ng bawang, anak? Tinulungan lang po ako ni Lola Esther na magluto. Hindi niya po pinalagyan ng bawang dahil allergic daw po siya. Ganun ba? Sayang naman. Hayaan mo, anak. Kapag nagluto ako, dadamihan ko ng bawang. Kahit magpahinga na lang po kayo. Bakit naman? Hindi na raw kailangan, Mama. Kahit si Papa na lang po ang magluto. Anong pinaparating nyo kung ganon, ha? Wala naman, Mama. Ayaw lang naman namin na mapagod ka, di ba? Aba, ako pang niloloko nyo, ha? Hindi po. Ang amin lang, may mga bagay kang pwedeng gawin bukod sa pagluluto, mahal. Sinasabi nyo bang hindi ako masarap magluto, ha? Wala kaming sinasabing ganyan. Ang mahalaga po, Mama. Mahal na mahal ka namin. Nga. Pinagtutulungan nyo talaga akong dalawa no? Hindi kayo. Masyado ka po naming mahal para mapagod ka, Mama. Ilang minuto rin kaming nagtagal sa lamesa. Kwentuhan, tawanan at biruan ang umikot sa buong hapag. Hindi ko alam kung bakit, pero para akong nawala sa sarili. Para bang lumuwag ang dibdib ko at ang tanging nasa isip ko lang ay magising kinabukasan na kasama ang pamilyang mayroon ako ngayon. Habang tumatagal kami sa lugar, lalo kong nararamdamang ayaw ko nang iwan ang lugar na yon. Nakapagtataka rin na hindi ko na maalala kung saan ba talaga kami papunta bago kami makarating sa lugar na yon. Ni hindi ko na nga rin alam kung saan kami nanggaling bago kami napadpad sa misteryosong baryong yon. Pero gaya ni Aga na masayang nakatitig sa anak namin, hindi ko na rin yun pinagtuunan ng pansin. Ang nakikita kong mahalaga lang sa oras na yon ay ang pamilyang mayroon kami, kahit na hindi ko talaga matumbok o masiguro kung tunay nga bang pamilya kami. Isang gabi, nagising ako dahil naiihi ako.
Nakadagan sa tiyan ko ang braso ng aking asawa kaya marahan ko yung inalis. Mababaw ang tulog niya kahit noon pa kaya mabilis siyang naalimpungatan nang gumalaw ako. Saan ka pupunta, mahal? Ang aga pa para bumangon na. Magbabanyo lang. Sisilipin ko rin si Yasi. Ay, abalahin mo pa yung bata sa pagtulog. Sisilipin ko lang naman. Hindi ko sinabing gigisingin ko. Ay, sige na, sige na. Iihi lang ako, ha? Siguraduhin mo babalik ka rito, ha? Ang aga pa para bumangon, mahal. Di pa ka sumisikat yung araw, oh. Eh ano namang gagawin ko? Babalik ako dyan. Oh, sige, sige. Matulog ka muna. Aga, Aga, Ano ba yun? gumising ka dyan. Makinig ka. Saan ba? Saan ba ako makikinig? Ang aga-aga pa dyan, oh. Matulog ka pa nga kung hindi ka ba naiihi. Yung kahulan ng aso. Tapos mga alulong. Ay, baka mga asong naglalandian lang yan. Pabayaan mo na. Pero iba ang kutob ko. Halika. Dali, tingnan natin. Silipin natin. Chay, anong oras pa lang, oh? Samahan mo na ako. Sige na. Lato pa ako, eh. Bumalik ka na lang sa pagtulog. Samahan mo muna ako. Tingnan natin kung anong nangyayari. Wala nga lang yun. Ano ka ba? Madaming aso dito sa baryo, di ba? Basta, samahan mo ko sa banyo. Ano ba naman yan, Jay, oh? Ay, ka pa talaga matatakot? Saan natatakot ako eh? Silipin na rin natin si Yasi. Baka kung ano nangyayari doon. Natutulog lang naman yung bata, Jay. Ano ba mangyayari sa kanya? Basta nga. Samahan mo na ako. Ay, eto na. Sige na, tatayo na. Bilisan mo. Sasabog na yung pantog ko eh. Diyos ko po naman, ang lapit-lapit lang ng banyo, Jay. Ano ka ba? Bilisan mo na. Baka maihi ka pa riyan, eh. Sandali lang naman. Ikaw ang nagsabing ihingi ka na, di ba? Oo na, ito na. Hindi mo na naman sinaradong bintana, Aga, oh. Ha? Sarado ko yan kanina. Talaga ba? Tingnan mo, bakit bukas to? O, baka yung anak mo. Mainit din kasi kanina, kaya baka binuksan niya para pumasok yung hangin. Alam mo naman delikado, Aga. Sus, wala namang mangyayari sa atin dito. Hindi tayo nakakasiguro. Babae pa rin ang anak mo. Sus, sige nga. Sino naman ang papasok sa atin dito, ha? Kilala tayo sa buong baryo. Kahit pa, kailangan marunong tayong mag-ingat. Sabi rin naman ni Ate Esther, hindi ba? Oo na, sige na. Ako na naman ang mali. Hindi mo kasi pinapakinggan ng mga bilin ko eh. Oo na nga, sige na, umihi ka na. Baka dyan ka pa maihi sa salwal mo. Ay naku talaga, nasistress ako sa'yo. Ay naku, parang bata talaga. Na kayang gumawa ng bata. Na hindi mo naman kayang panindigan. Hindi ako makapag-concentrate. Kailangan pa talaga ng concentration sa pag-ihi. Oo no, tumahimik ka na dyan. Ay, ewan ko talaga sa'yo, Jay. Bilisan mo na nga dyan nang makabalik na tayo sa pagtulog. Tinapos ko na ang pag-ihi bago lumabas. Naabutan kong tahimik na nakatayo si Aga. Nakatingin sa akin, sabay na kaming bumalik sa loob. Dumiretso ako sa kwarto ni Yasi para silipin siya. Pero napaatras ako nang makita kong wala siya doon. Agad akong lumabas habang ramdam ko ang pagkabog ng dibdib ko. Nagkatinginan kami ni Aga na bakas ang kalituhan sa mukha. Humakbang siya papalapit sa akin. Oh, bakit namumutla ka? Anong nangyari? Wala si Yasi sa kwarto. Ha? Anong wala? Anong wala? Hindi ko alam. Kita mo naman na magkasama tayong matulog, di ba? Teka nga. Oh, hindi naman makakaalis yun dahil nakalak pa rin yung pinto. Tsaka sana narinig natin. Bakit wala sa kwarto? Saan nagpunta yung batang yun? Sandali, titignan ko sa labas ha. I-check mo ulit doon sa kwarto, tingnan mo nga. Wala nga siya ron. Tingnan mo lang naman ulit, sige na. Paano bukas to? Palaging nakasarang bintana na yan, hindi ba? Baka nga lumabas siya. At sa tingin mo, talagang kaya niyang tumalon dyan sa bintana? Kung hindi siya lumabas, nasa na ang anak mo? Tawagin na kaya natin si Kapitana. Mga abala tayo ng tulog? Pwede ba? Sige na. Wala akong maisip na solusyon eh. Mas lalong dumoble ang kaba sa dibdib ko nang marinig ang pinaghalong kaluskus ng kuko at malalakas na alulong sa paligid ng bahay. Nagkatinginan kami ni Aga. Agad akong naglakad papalapit sa bintana at nagtago sa gilid bago ko silipin kung ano ang nangyayari sa labas. Halos mga tala ko nang makita ang ilang malalaking aso na nagkukumpulan sa aming bakuran.
Nang masulyapan ko ang bagay na kanilang pinagkakaguluhan, halos manlaki ang mata ko nang makita ang isang kaawa-awa at walang buhay na kambing ang nakandusay sa harapan nila, habang kanya-kanyang kagat ang mga halimaw sa iba't ibang bahagi ng katawan ng hayop. Dahil sa takot, hindi ko na malaya na naatrasan ko ang isang vase na naging dahilan ng pag-agaw ko sa atensyon ng mga halimaw. Kitang-kita mula sa aking pinagtataguan ang nanlilisik at pulang-pulang mga mata ng mga ito. Dahan-dahan akong napaatras nang unti-unting lumapit ang malalaking aso sa aking kinatatayuan. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka namumutla? May mga aso. Ha? Nandyan ka pa rin ba, Jai? Hindi ka pa rin natatapos sa mga aso na yan? Totoo. Sa tingin mo ba talaga magloloko pa ako? Patingin nga. Tumakbo ka na! Nasaan na ba kasi si Yasi, ha? Nasa labas ba? Wala siya ron. Ay, buisit naman, oh. Mas lalo akong nanginig nang marinig namin ang persahang paggalaw ng pinto. Sunod-sunod ang agresibong kaluskus ng mga kuko na parang pinipilit na buksan at sirain ang kahoy na pinto. Kumapit ako kay Aga. Hindi inalis ang tingin sa pinto na pilit sinisira mula sa labas. Dinampot ni Aga ang malaking tipak ng nabasag na paso at itinutok yun sa pinto at handang salubungin ang kung sinong papasok. Sige! Pumasok kayo! Subukan ninyo! Ano gagawin natin? Papatayin natin sila! Malalaki sila, Aga. Hindi natin sila kaya. Anong gusto mo kung ganun? Hayaan na lang natin? Si Yasi, ano nangyari sa kanya? Mayahan na natin siya intindihin. Kailangan muna natin makaligtas dito. Pero yung anak natin, Aga, may mga halimaw sa labas. Tapos nandun din siya sa labas. Paano kung... Kumalma ka lang, okay? Walang mangyayaring masama kay Yasi. Oh, hindi ko kakayanin. Kumalma ka, Jai. Kumalma ka lang muna, ha? Ligtas siya. Yun ang kailangan mong isipin sa ngayon. Ligtas ang anak natin. Aga! Kailangan na nating umalis dito sa lugar na to. Paano si Yasi? Nawawala pa siya eh. Bukas na bukas aalis tayo sa lugar na to. Kasama si Yasi. Halos mapatalon ako nang tuluyang bumigay ang pinto. Pumasok ang itim na mga aso, nanlilisik ang mga mata at dahan-dahang lumapit sa amin. Humigpit ang kapit ni Aga sa tipak na nabasag na vase. Bigla itong sumugod, mabilis na hinarang ni Aga ang braso niya sa akin. Doon tumama ang mahahabang kuko ng halimaw na nag-iwan ng isang malalim at mahabang hiwa na nagpasigaw sa aking asawa. Walang yaka! Ayos ka lang ba, Aga? Jai, tumakbo ka na! Humingi ka ng tulong! Pero hindi kita pwedeng iwan dito ng ganyan ang lagay mo. Mag-isip ka naman! Mas lalong hindi tayo aabutin ng kinabukasan kung hindi mo susundin ako ngayon! Ayoko! Huwag mong pairalin ang katigasan ng ulo mo ngayon, Jai! Ano ka ba? Pareho tayo mamamatay rito! Mas mabuti ng ganon. Nababaliw ka na ba? Paano ng anak natin? Paano si Yasi? Tumakbo ka na! Humingi ka ng tulong sa kung sino mo makakasalubong mong gising pa! Hindi ko kaya. Aray! Walang kaya talaga! Gawin kong atensyon niya tapos tumakbo ka na! Kahit nag-aalinlangan, tumakbo ko palabas ng bahay. Iniwasan kong tingnan ang patay na kambing sa bakuran. Sarado ang bawat bahay na nadaanan ko, kaya napahinto ako at nagtago sa likod ng isang malaking puno sa gilid ng daan. Hinawakan ko na mahigpit ang laylayan ng bestida ko habang pilit na pinapakalma ang sarili habang sinusuyod ko ng tingin ang madilim na paligid. Muli kong narinig ang alulong, mas malapit na sa aking pwesto. Nanginginig man ay sinubukan kong hagilapin ito ng tingin. Paglingon ko ay halos mabuwal ako sa nasaksihan. Nakita ko si Yasi habang duguan ang muka at abala sa pagngasab ng hilaw na karne ng manok na pinatay niya. Napapikit ako. Gusto ko sanang tumakbo, pero bigla siyang napatingin sa akin. Nabitawan niya ang kanyang kinakain. Tumayo siya. Hindi ko na malayan na umatras na pala ako nang magsimula siyang lumapit sa akin. Mama? Hindi. Lumayo ka. Mama? Hindi ikaw ang anak ko kaya lumayo ka sa akin. Huwag kang lumapit. Mama ko to. Si Yasi. Hindi ikaw ang anak ko kaya huwag kang lumapit sa akin. Halimaw ka. Hindi po ito sasaktan, Mama. Ayoko sa'yo. Lumayo ka. Wala po akong balak na saktan ka, Mama. Ano ba nangyayari? Nananaginip ba ako?
Isa ba tong bangungot? Mama, Ano nangyari sa'yo? Bakit ganito? Ano to? Bakit? Ha? wala po akong choice, Mama. Paano walang choice, anak? Bakit? Hindi ko po kayang hindi kumain. Ano ba nangyayari? Hindi niyo po maintindihan, Mama. Ipaintindi mo sa akin kung ganun. Ha? Sumagot ka! Ano ba nangyayari, Yasi? Anong nangyayari? Kasi aswang po ang lahat ng tao dito sa atin. Ha? Paano nangyari yun? Ano nangyari? Normal kami ng papa mo. Hindi ko po pwedeng sabihin, Mama. Anak, sabihin mo sa akin. Huwag kang matakot. Papatayin po nila kayo. Tayo. Yun po ang balak nila. Ha? Ano? Sino? Sila. Hindi tayo mamamatay, Yasi. Hindi mo po kilala sila, Mama. Malalakas po sila. Hindi tayo mamamatay kasi aalis na tayo dito. Hindi po tayo makakaalis dito ng buhay, Ma. Tatakas tayo. Tatakasan natin sila. Madami nang sumubok, Mama. Hindi. Aalis tayo dito. Hindi ako pwedeng umalis dito. Anong hindi? Anak kita. Kaya kung nasan ako, dapat nandun ka. Aalis tayo kasama ng papa mo. Lalayo tayo sa lugar na to. Hindi ako pwedeng sumama sa inyo. Kung aalis kami dito, dapat kasama ka. Pamilya tayo, anak. Hindi po ako normal, Mama. Dito po ako nararapat kasama nila. Kahit anong sabihin mo, sasama ka sa amin ng papa mo bukas. Mama, natatakot po ako. Hindi mo kailangan matakot. Nandito ako. Kami, poprotektahan ka namin. Pero hindi sila papayag na makaalis tayo dito. Wala silang magagawa dahil makakaalis tayo sa lugar na to na hindi kinakailangan ng pagpayag nila. Sinasabi ko po ito kasi alam ko po ang mangyayari, Mama. Walang makakatalo sa pagmamahal, anak. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Agad akong kinabahan nang may marinig akong may pumalakpak mula sa madilim na bahagi. Mula roon, dahan-dahang lumitaw ang isang madungis at payat na matandang lalaki. Mahina na ang itsura niya dahil sa katandaan. Agad kong iniharang ang sarili ko kay Yasi. Nakalapit ang matanda sa amin. Tumagal ang tingin niya kay Yasi na nakayuko at iwas tingin. Ako naman ay nanatiling nakaharang sa kanya. Handang hadlangan ng ano pa mang balak ng matanda sa anak ko. Anong kailangan mo? Hindi ko akalain na muli akong makakakita ng ibang tao sa lugar na ito. Anong ibig niyo sabihin? Hindi dapat kayo nagpunta rito. Isang malaking kabubuhan ang pinahiiral ninyo. Dito kami nakatira. Kaya bakit hindi kami dapat narito? Nakatira? Isang malaking kalokohan. Diretsuhin mo nga kami. Hindi ko kayo maintindihan. Hindi po tayo pwedeng magtagal dito. Marami silang mata. Ang papa mo, baka kung ano na nangyari sa kanya. Ano po? Bakit po? Ano po nangyari? May umatake sa bahay. Pinatakbo niya ako para makatakas. Po? Kailangan nating makita ang lagay ng asawa mo. Delikado ang mga asbo. Malaking aso lang naman yon, hindi naman siguro. Ay naku, huwag kang magpakasiguro. Hindi mo alam ang kaya nilang gawin, kaya kailangan nating bumalik sa bahay ninyo. Pero bakit mo kami tinutulungan? Ano bang kailangan mo? Ay, saka ko na ipapaliwanag. Bumalik muna tayo sa inyo. Mas ligtas ka doon. Ayokong ibigay ang tiwala ko sa inyo. Iha, sa tingin mo ba ay kaya ko pa talagang makapanakit? Marami sila. Mali ko ba na halimaw ka rin? Mapagkakatiwalaan siya, Mama. Kilala ko po siya. Iyasi, Tao po siya. Wala po ako nararamdamang kakaiba sa kanya. pero Kung magkwekwentuhan pa kayo, ay hindi na natin maaabot ang buhay ang asawa mo. Halika na, Mama. Kailangan na nating magmadali. Baka mapahamak pa si Papa. oo tama, nasugatan na nga ang papa mo. Ano? Magmadali na kayo! Tara na! Mabilis akong tumayo at tinulungan si Yasi na tumayo. Sabay naming tinahak ang daan pauwi ng bahay. Tahimik na nakasunod sa amin ang matandang nagpakilalang Marsing. Pagdating namin sa bahay, nangatog agad ang tuhod ko. Nakita ko ang asawa ko na walang malay, duguan at mahigpit ang pagkakakapit sa kutsilyo na tila nakuha sa kusina. Mabilis na lumuhod si Yasi sa harapan ng ama niya. Kusa akong napaluha sa nasaksihan kong kalagayan ng aking asawa.
Magmadali kayo. Kailangan nating gamutin ang mga sugat niya. Mukhang malalalim at malalaki yung mga yun. Sandali lang. Kukuha lang ako ng panlinis. Ako na po ang bahala, Mama. Ako na anak, maghugas ka muna doon ng mukha at maglinis ng katawan, ha? Madali lang po ako, Mama. Sige na anak, kaya na namin to. Maswerte ang asawa mo at nabuhay pa siya. Hindi ko naiintindihan yung sinabi niyo kanina. Paano hindi po kami dapat nandito? Alam ko ang bagay na yun dahil yun din ang nangyari sa akin bago ako nakulong sa lugar na ito. Nakulong ho? Kayo? Kailangan mong maunawaan na walang katotohanan ang mundong ito. Hindi ito parte ng tunay na mundo. Gawa-gawa lang ng mga halimaw na sakim at hayok sa laman. Masalo ho ako naguguluhan sa sinasabi niyo. Paano pong hindi totoo? Nandito ka, tayo, yung mga tao na nakatira dito. Ilusyon lang ang lahat. Ho? Ilusyon mo lang ang lahat ng ito. Masaya ang mga taong naninirahan dito dahil tinutupad ng lugar na ito ang mga pangarap nila, ang mga kagustuhan at mithiin na mayroon sila. Hindi lang po kami ang taong napunta rito? Madami tayo, pero patay na silang lahat. Pinatay silang lahat. Ng mga halimaw? Yung tinatawag niyong asbo, tama po ba? Tama ang sinabi mo. Kapalit ng masayang buhay na nararanasan mo sa baryong ito ay unti-unting paglamon nila sa iyong buhay. Bakit ho? Bakit kayo hindi namatay kung ganon? Dahil natuto akong lumaban, namulat ako sa katotohanan. Hindi katulad nila na namatay na bulag at walang kaalam-alam. Ang sabi ni Yasi, yung anak ko, hindi na kami makakalabas ng buhay. Totoo ho ba yun? Dito na ho kami mamamatay? May mahika ang lugar na ito. Ginagamit ng mga aswang ang kapangyarihan ng isang malakas na nilalang para makawala sa lugar na ito. Ano? Ano pong nilalang? Isang dalakit nun. Isang uri ng engkanto na kilala sa pagdakip sa mga tao. Kung malakas siya, bakit ho siya nakikipag-ugnayan sa mga halimaw na higit na mababa sa kanya? Dahil tuso ang parehas na panig, may nakukuha po sila sa isa't isa. Ang supply ng pagkain para sa mga aswang at ang buhay ng minamahal ng engkanto. Yasi, paano mong alam ang bagay na ito? Matagal na ako sa lugar na ito. Paisa nila ako kaya alam ko ang kwento nila. Minsan ang kinwento sa akin ni Lola Esther ang bagay na yun. Kaya sinabi ko rin po na imposible tayong makalabas dahil hindi papayag si Argus na may makawala na bihag ng baryo. Dahil mawawala ng tuluyan sa kanya ang pinakamamahal niya kapag nangyari yun. Pero, paano tayo makakaalis dito? Ikinalulungkot ko, Mama. Pero imposible talaga ang pagtakas. Ngunit may isa pang paraan, bata. Po? Matagal na rin ako sa lugar na ito. Simula nang mamulat ako sa katotohanan, ay inaral ko ang kapangyarihang bumabalot sa baryo. Kaya may alam akong solusyon kung paano madadaig ang kapangyarihan ng dalakit nun. Pero para napaka-imposible po na sinasabi niyo. Alam ko ang sinasabi ko, bata. Hindi mo kailangan mag-alala. Paano kung ganon? Paano kami makakatakas dito? May lugar dito sa baryo na hindi nasasakop ng kapangyarihan ng engkanto. Doon, maaari kayong makatakas ng hindi nararamdaman ng mga aswang o kahit ng may-ari ng kapangyarihan. Talaga? Nadinig mo yun, Yasi? Makakatakas tayo dito ng walang gulo. Hindi mo pa rin ba sinasabi sa kanila? Anong sasabihin? Yasi, may kailangan ka bang sabihin kay Mama? Hindi ho ako makakasama sa inyo. Ha? Napag-usapan na natin yan, hindi ba? Hindi ka namin iiwan dito ng papa mo. Tatakas tayong 3. Mama. Ano? Mang Marcin, pwede bang kayo na magpaliwanag sa akin? Ano po ba talaga nangyayari? Kaisa si Yasi sa lugar na ito, sa baryong ito. Kaya kahit anong gawin ninyo ay hindi siya makakaalis sa lugar na ito. Ano ba sinasabi mo? Anak ko si Yasi kaya dapat lang na nandun siya kung nasan kami, kung nasan ang mga magulang niya. Mama, hindi ganun kadali yun. Gustuhin ko man pero hindi pwede. Ipaintindi niyo nga sa akin kung bakit hindi pwede. Kung bakit hindi ka pwedeng sumama. Anak kita. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ganon. Jai, hindi mo siya anak. Wala kang anak. Dito man o sa labas ng baryong to, wala kang anak. Hindi. Si Yasi, anak ko siya. Ramdam kong anak ko siya. Ang nararamdaman mo ay parte lang ng panlilinlang ng lugar na ito. Yung mga picture, ang daming picture. May mga album. Kasama kami ni Yasi sa lahat. Nililin lang ka lang ng lugar na ito. Hindi totoong lahat ng yun. Hindi, imposible. Anak ko si Yasi. Anak ko siya. Mama.
Mama, patawarin niyo po ako. Anak kita, hindi ba? Sabihin mo kay mama na hindi totoo lahat ng ito. Totoo po yung sinasabi niya, Mama. Hindi po ako totoo. Paano? Nahawakan kita. Tingnan mo, nahalikan kita, nayayakap. Hindi totoo yan. Kailangan mong tatagan ang loob mo kung gusto mong mabuhay kayong mag-asawa. Kailangan ng asawa mo ngayon ng makakapitan at ikaw lang yun, Jai. Mama, makinig ka sa kanya. Yun lang ang paraan para mabuhay kayo. Anak, bakit mo ito ginagawa? Kahit hindi ko po kayo totoong magulang, naiparamdam niyo po ulit sa akin ang pagmamahal ng magulang. Gusto ko pong pumawi sa inyo. Hindi ka namin makakasama. Mas maganda na po ang bagay na yon. Mas gusto ko pong buhay kayo. Paano kami tatakas kung ganun? At saka, bakit hindi niyo subukan makaalis dito? Wala na akong babalikan sa labas ng baryong ito. Patay na ang asawa ko. Dito nakakasama ko siya at nayayakap. Kung wala kang balak na umalis dito, bakit mo pa pinaalaman lahat ng ito? Dahil ayoko na silang makapambiktima pa ng ibang mga tao. Sapat na ang mga nakulong nila. Mang Marsing, maraming salamat po. Hindi mo kailangan magpasalamat dahil wala pa naman tayong nagagawa. Bukas ng umaga, aalis na kami. Hindi, makakatulog sila. Hindi maaari. Sa gabi kami aalis? Tama, sa gabi. Kabilugan ng buwan bukas. Tiyak kung magsasaya sila, kaya kailangan nyo umalis bago pa kayo mamatay. Mama, bukas po nila kayo kakainin. Kaya kailangan niyo na pong makaalis sa lugar na to. Magbubukang liwayway na nang matapos namin planuhin ang lahat. Maayos na rin ang lagay ni Aga kumpara sa itsura niya kagabi. Malinis na ang mga sugat niya at base sa sinabi ni Mang Marsing ay maaari na siyang magising maya-maya. Kaya naman tumayo na ako sa tabi niya para maghanda ng almusal. Naabutan ko si Yasin na kalalabas lang ng silid. May kung anong tumusok sa dibdib ko nang mag-iwas siya ng tingin sa akin. Mang Marsing, ano pa ho ba ang dapat naming gawin? Maghanda kayo ng mga bawang at asin. Malakas na pangontra yan sa mga aswang na katulad ng mga asbo. Mahina rin po kami sa mga apoy. Magiging mahina po kami kapag may apoy. Takot kami ron. Tama si Yasi. Magdala ka ng posporo at lighter kung maaari. Sigurado ba kayong hindi kayo sasama? Ay, gaya ng sinabi ko, wala na akong babalikan sa labas. Gagawin ko lang ang bagay na ito para sa inyo. Para makatulong sa inyo. Pero may pag-asa pa, hindi po ba? Habang may buhay, may pag-asa. Matagal ko nang tinapon ang pag-asang yon simula nang mamatay ang aking asawa. Malaki po magiging utang na loob ko sa inyo. Hindi ho namin kayo makakalimutan. Ang gusto ko lang ay makatulong sa kapwa kong mga tao na may pag-asa pa sa labas ng lugar na ito. Nang sumapit ang hapon, ay nakarinig kami ng pagtawag mula sa labas. Mabilis na nakapagtago si Mang Marsing. Hinarap ko si Aling Esther, ang kapitana ng baryo. Inutusan ko si Yasi na papasukin ang bisita pagkatapos kong ayusin ang lagay ng aking asawa. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako, ngunit nakita ko ang ngisi ni Aling Esther habang nakatingin kay Aga na hanggang ngayon ay wala pa ring malay tao. Ano pong kailangan nyo? Yasi, kumuha ka ng maiinom, ha? Hindi na kailangan dahil hindi naman ako magtatagal. Ganun po ba? Ano po bang kailangan nyo? May maitutulong po ba kami? Ano pa nangyari sa asawa mo? May sakit ba siya? Nasugatan ho. Nagpapagaling at bumabawi ng lakas. Paano nangyari na nasugatan siya, iha? Nakagat ho ng mabangis na aso. Kaya yan, tulog po ngayon. Nalinisan mo na ba ang sugat niya? Delikado ang kagat ng aso. Nalinisan ko na po, wala na pong problema. Mabuti naman kung ganon. Siya nga pala. Ano ho yun? May salo-salo sa bahay mamayang gabi. Aasahan ko kayong makapunta, ha? Naku, nakakahiya naman po. Mama, nandiyan naman si Lola Esther. Hindi niyo tayo pababayaan doon. Sigurado pong marami kayong bisita eh. Ay, ano ka ba? Kayo magiging panauhing pandangal namin. Aho? Kayo magiging panauhing pandangal katulad ng dati. Hindi mo naman kailangan mangamba dahil mababait ang mga kababaryo natin.
Tama po si Lola Esther, Mama. Minsan lang naman ang pagdiriwang kaya dapat po nandun tayo. Paano ang papa mo? Hindi natin siya pwedeng iwan dito. Ay, oo nga po pala. Gustuhin man namin na makisali sa kasiyahan, hindi ko po pwedeng iwan si Aga, lalo na at wala pa siyang malay. Tama ka. Marahil ay sa susunod na araw na lamang. Babawi po kami. Aasahan ko ang pangakong yan, Iha. Oho, makakaasa kayo. O siya, sige. Mauna na ako sa inyo. Ingat ho kayo. Yasi, bakit mo kami pinipilit na sumama sa kanya? Kasi hindi niya po pwedeng malaman ang plano natin. Mahihirapan tayo dahil sigurado ko na pababantayan po niya tayo. Ganon? Nililang mo lang sila? Para po sa inyo, Mama. Hindi ba malapit ka sa kanya? Tanda ko pa na siya ang nagturo sa iyong magluto. Pero kayo po ang magulang ko. Anak kita, Yasi. Kahit na anong sabihin mo, anak kita. Ikaw rin po ang mama ko, kaya gagawin ko po ang lahat para sa inyo. Para po maligtas kayo. Anak, mahal kita. Mahal din po kita, Mama. Pinapangako ko po na makakalabas po kayo rito ng buhay. Sisiguruhin ko po ang bagay na yan. Kung sana pwede kang sumama sa amin ng papa mo. Gustuhin ko man po. Pero hindi po pwede. Papa, kumusta po? Maayos na po ba ang lagay nyo? Ano pong kailangan nyo? Anong nangyari? Naabutan ka namin na duguan. Kami dapat ang nagtatanong kung ano nangyari. Masyado siyang malakas. Mabuti na lang naiwan niya akong buhay. Akala ko nga katapusan ko na eh. Huwag po kayong magsalita ng ganyan, Papa. Saan ka ba nanggaling kagabi na bata ka, ha? Alam mo ba na pinag-alala mo kami ng mama mo? Ano? Hindi ka ba, anak? Magpahinga ka na lang muna nang makabawi ng lakas para makaalis na tayo dito mamaya. Nakahanda na po ang mga gagamitin nyo. Sigurado. Sandali. Anong nyo? Hindi ka sasama sa amin ng mama mo? Magpahinga ka na muna. Saka na natin to pag-usapan. Bakit ba? Ano bang nangyayari, ha? Hindi ko po kayo masasamahan. Ano? Hindi ka pwede magpaiwan dito ng mag-isa. Mapapahamak ka lang. Hindi po mangyayari yon, Papa. Anong hindi? Tingnan mo nga nangyari sa akin. Kung hindi ko pinatakbo ang mama mo, ay siguradong pati siya nasunggaban ng ulul na aso na yon. Kabilang po ako sa kanila, Papa. Kaya hindi po ako mapapahamak. Yasi, Huwag na nating pagandahin, Mama. Hindi ko kayo masasamaan dahil katulad ko po sila. Anak, nagbibiro ka ba? Ano to, prank? Ano, sagutin niyo ako. tayong dalawa lang ang aalis at tatakas sa baryong ito. Paano nga si Yasi? Nakatali siya rito. Hindi siya pwedeng sumama sa atin. Pwede ba ipaliwanag niyo sa akin ang lahat ng to? Hindi ko kasi maintindihan eh. Wala na tayong oras, Aga. Kailangan na nating mag-ayos ng mga dadalhin hanggat hindi nila natutunogan nagising ka na. Bakit? May salo-salo sila sa bahay ni Kapitana Esther. Sigurado ako. Kayo po ang kakainin nila. Kaya kailangan yung makaalis dito bago sila pumunta dito sa bahay. Saan naman tayo pupunta? Mabilisan kong ipinaliwanag kay Aga ang lahat. Mula sa sinabi ni Mang Marsing hanggang sa daan na kailangan naming tahakin para makatakas. Pagbalik ni Mang Marsing sa loob ng bahay ay agad ko silang ipinakilala sa isa't isa. Kita ko sa mukha ni Aga ang dami niyang tanong. Pero sapat na ang mga paliwanag ni Mang Marsing para mapunan ang mga puwang sa isip niya. Madilim na sa labas. Tanging ang malaking buwan na lang ang nagbibigay ng liwanag sa buong baryo. Paglabas namin ng bahay ay wala kaming nakitang kahit isang tao sa bawat kabahayan. Sinamantala namin yon para mapabilis ang pagtakas. Tahimik naming sinundan ang daan na itinuro ni Mang Marsing. Nasa likod namin si Yasi, hindi umiimik at nakayuko lamang habang naglalakad. Mula rito ay hindi nasakop ng kapangyarihan ng dalakit noon ang paligid. Maaari na kayong makalabas ng baryo na hindi napapansin ni naman. Hanggang dito na lang din po ako. Hindi na po ako pwedeng magpatuloy. Yasi, anak. Mamimiss kita. Sige na po, Ma. Baka maabutan pa po nila kayo. Halika na, Jai. Umalis na tayo. Teka, sandali lang. Mas lalo tayong mapapahamak kung magtatagal pa tayo rito. Hindi natin alam baka tinatahak ng nila yung daan kung nasan tayo ngayon. Tama si Papa, Mama. Umalis na po kayo.
At sa tingin nyo ay ganun-ganun na lang kayo makakatakas! Naku, hala, si Aling Esther! Ito na nga ba ang sinasabi ko? Maghanda na kayo. Kami nang bahala rito. At sa tingin nyo ba talaga ay kaya nyo kami? Hindi pa po ba sapat ang mga nabiktima niyo sa baryo na to, Lola Esther? Yase! Akala ko naman ay matalino ka at may utak. Hindi ko akalain na sa konting pagmamahal ay tatalikod ka sa sarili mong pinagmulan! Na hindi ko gustong gawin, pero wala po silang ginawang masama sa akin. Dahil wala silang ginagawang masama, ay hayaan mo magutom ang mga kalahi mo! Tayo! Hindi niyo ako kalahi, Lola Esther. Matagal niyang binilog ako para magamit sa pansarili niyong interes. At talagang tatalikod ka sa amin para sa kanila? Dahil sila ang pamilya ko, Lola Esther. Kalokohan! Wala kang pamilya, Yasi! Ginagamit lang nila ang kaalaman mo sa baryong ito para makatakas sila! Hindi yan totoo! Ano ginagawa nyo ngayon kung ganon? Hindi ba tatakas kayo? Huwag ka nang makipagtalo at umalis na tayo, Jai. Tama ang asawa mo. Mauna na kayo. Kabayanihan na mauuwi lang din sa kamatayan! Sa tingin nyo ba'y mabubuhay pa kayo matapos ito? Hindi ko hahayaang saktan niyo sila, Lola. At anong magagawa mo laban sa amin, ha? Mabilis na humarang si Mang Marsing sa harap namin nang sumenya si Kapitana sa mga kasama niya para sugurin kami. Agad silang lumapit nang walang pagdadalawang isip. Pula ang mga mata, mahahaba ang mga kuko at sabay-sabay ang paglusob. Sa isang iglap ay nakasampa na sila kay Mang Marsing. Bawat kalmot ay nag-iwan ng malalalim na sugat. At kita ko kung paano siya dahan-dahang nadudurog sa dami ng tama. Hindi na ako nag-isip. Kinuha ko ang supot ng asin at mabilis na humakbang papalapit. Hinagis ko ang asin sa direksyon ng mga halimaw. Agad silang napaatras at napahiwalay kay Mang Marsing na ngayon ay duguan na at hingal na hingal. Sabay-sabay silang tumingin sa akin gamit ang mga matang puno ng galit. Pero hindi ako umatras. Hindi ako pumayag na makita silang tapusin kami. Tapusin nyo, mga tao yan! Sa tingin nyo ba matatakot mo kami? Alam na namin ang sikreto ng lugar na to. Ngayon ay nauunawaan ko na kung bakit gano'n na lang kalakas ang loob nyo na tumakas! Alam na alam namin ang sikreto kaya wala na kayong pangahawakan laban sa amin. At sa tingin mo ba talaga ay gano'n kadali ang bagay na yon? Na gano'n lang kadali kayo makakatakas? Huwag na po kayong maniwala sa kanya, Mama. Nililin lang ka lang niya. Bata ka pa, Yasi! Hindi ko pa nasasabi sa'yo ang lahat-lahat! Manahimik ka! Hindi ko na kailangan ng pambibilog mo! Natubuan ka na ng buto at ng lakas ng loob para sagutin ako! Gusto mo bang maranasan ang galit ko? Wala kang maipagmamalaki dahil hindi sakop ng kapangyarihan ni Argus ang parting ito ng baryo. Kaya wala kang magagawa kung hindi patakasin sila. At sa tingin mo ba ipapayag si Argus sa nais mo mangyari? Alam mo ang totoong kwento kung bakit siya umanib sa atin. Alam ko ang bagay na yan. Kung alam mo naman pala, ay wala ka sa harapan ko ngayon. Wala ka riyan para labanan ako! Sino po bang may sabi na naduduwag ako sa inyo? Kitang-kita ko kung paano nagbago ang anyo ng anak ko. Dahan-dahang tumubo ang itim na balahibo sa balat niya. Humaba ang mga kuko, tumulis ang mga ngipin. Mabilis siyang gumalaw. Diretsong lumundag si Yasi papunta kay Kapitana. Inundayan niya agad ng mahahabang kalmot ang matanda. Pagkatapos ay dumamba siya. Ginamit ang buong bigat niya para pabagsakin ito. Nakaibabaw na siya kay Kapitana, handang manila. Mula roon ay nagsimula na ring magpalit ng anyo ang ibang aswang. Isa-isa silang naglabasan ng matatalas na ngipin at nagbago ang kanilang mga katawan na parang nagiging malalaking aso. Umalingaw-ngaw ang mababang alulong sa paligid. Walang alinlangang sumugot ang mga aswang sa direksyon namin. Si Mang Marsing ang unang sinalubong nila. Pinilit niyang makawala sa halimaw na dumamba sa kanya. Hinugot niya ang punyal, saka mariing itinarak sa tadyang ng aswang.
Nang kumawala ang halimaw, mabilis niya itong sinipa palayo bago siya muling tumayo. Huwag kayong matakot lumapit! Aga, gamitin mo ang laman ng supot na dala mo! Paano ko magagamit ito, Mang Marsing? Huwag kang tanga! Ihagis mo sa kanila ang dala mong bawang at asin! Sige. Mga hayop kayo! Sino sa inyo umatake sa akin kagabi, ha? Hindi mo pa rin alam! Gusto mo bang malaman? Ang totoo niyan, wala na akong pakialam dahil pare-pareho lang din naman ang haharapin nyo. Kamatayan! Jai! Hindi ko akalain na mapagbiro pala ang asawa mo! Na para bang kaya niyang gawin ang sinasabi niya! Huwag kang magpakampante dyan dahil alam kong kaya kitang pabagsakin at patayin. Alam ko na ang sikreto ng lugar na to, kaya wala na kayong pinanghahawakan laban sa amin. Talaga? Kahit ang anak mo ay hindi mo pangigilagan? Huwag mong idamay ang anak ko dito! Demonyo ka! Bakit galit na galit ka? Ayaw mo bang makita ang anak mo at makasama? Hindi! Hindi siya totoo. Hindi namin siya totoong anak dahil ginawa nyo lang siya para bilugin kami. Sa susunod na banggitin mo ang anak ko, papatayin kita. Hindi ko hayaang madinig mula sa'yo kahit ang pangalan man lang niya. Sa tingin niyo ba talaga ay kaya niyo ako? Kaya niyong lagpasan ang bahika ng lugar na ito? Si Argos? Marami na ang sumubok, ngunit walang nagwagi. Walang makakaalis sa lugar na ito ng buhay! Dahil hindi pa kami nakakarating sa lugar na to. Ngayon pa lang may aalis na buhay sa lugar na to. Talaga bang gusto mo? Ayaw mo makasama si Yasi? Ang anak mo? Sumasagot ang anak mo, Jai! Hindi ka ba naaawa? Huwag kang magpapabilog sa kanya, Jai. Ayaw ni Yasi na maiwan kayo rito. Manahimik ka, tanda! Hindi ko nagugustuhan ang lumalabas sa bibig mo! Dahil binibilog mo lang sila. Wala akong ginagawang masama, tanda! Gusto ko lang itanong kung sigurado sila sa gagawin nilang pagtakas na hindi kasama ang kanyang anak. Nung mga panahong yon, hindi ako makagalaw. Pinanood ko kung paanong unti-unting lumiit si Yasi sa harapan ko. Unti-unting naglaho ang halimaw niyang anyo. Hindi ko napag-isipan ang aking gagawin at mabilis na lumapit kung nasaan ang anak ko. Sinikap kong abutin ang itim niyang balahibo, ngunit huli na ako. Bumigat ang dibdib ko kasabay ng pagsigaw ni Aga sa aking pangalan. Parang nawala ang mga tao sa paligid. Ang tanging nakita ko na lang ay ang anak kong naglalaho habang nakatingin sa akin na umiiyak. Sinubukan kong lumapit sa kanya, ngunit hindi naging sapat ang lakas ko para mahila siya. Jai! Bumalik ka! Ibalik niyo sa akin ang anak ko! Niloloko ka lang nila, Jai! Kung hindi ka aalis, ay makakasama mo siya ng matagal. Hindi sasama sa inyo ang asawa ko! Ibalik niyo sa akin si Yasi. Ibalik niyo ngayon din ang anak ko. Jai, kumalma ka! Mag-isip ka ng maayos! Ibalik niyo sa akin si Yasi, ang anak ko. Mga demonyo kayo. Yasi! Yasi, anak, nasan ka? Lumapit ka sa amin, Jai. Hindi! Wag, Jai! Makinig ka sa amin! Ako ang pakinggan mo! Makinig ka sa akin! Boses ko ang pakinggan mo! Ibalik niyo sa akin ang anak ko! Sunugin mo, Aga! Ha? Ano? Pero yung asawa ko! Hindi siya makakawala sa mahika na bumabalot sa kanya kung hindi natin pahihinain ang kapangyarihan niya! Ano? Ano balak niyong gawin ngayon? Jai, halika rito. Walang maghihiwalay sa inyo ni Yasi kapag sumali ka sa amin. Talaga? Walang maghihiwalay sa amin? Sasabihin ko to sa asawa ko. Hindi makikinig sa'yo ang asawa mo dahil binilog ni Marsing ang utak niya. Ayaw ni Marsing na makita kang masaya, Jai. Tinututulan niya ang kagustuhan mong makasama ang anak mo. Manahimik ka! Ikaw ang manahimik! Yang matandang kasama mo ang nanloloko sa atin. Layuan mo siya, Aga! Ayaw niya tayong makitang masaya! Wala na tayong ibang magagawa, Aga. Ilayo mo na siya rito. Paano ko nga po gagawin ang bagay na yun? Nasa ilalim na siya ng mahikamang Marsing. Hindi lahat ng bagay ay dapat idulot sa'yo. Padre de pamilya ka, kaya dapat alam mo kung paano iligtas ang asawa mo. Agad akong napaatras nang biglang sumiklab ang apoy sa mismong harapan ko. Napalingon ako kay Aga na siyang nagtapon ng nakasinding posporo sa tumpok ng mga tuyong dahon.
Nakita kong umatras ang mga aswang dahil sa takot sa ningas. Pero halos mawalan ako ng lakas nang makita ko si Yasi na nasa gitna ng apoy na gawa ng kanyang ama. Nakatayo siya roon, humahagulhol. Pilit inaabot ang kamay ko habang unti-unting lumalaki ang apoy. Parang hindi na gumagana ang utak ko. Mabilis akong humakbang papalapit. Walang pakialam kung gaano kainit ang paligid. Ang tanging nasa isip ko lang ay mailigtas ang anak ko sa apoy na mismong asawa ko ang nagsimula. Tama na! Maawa ka kay Jai, Esther! Lapitan mo ang bata. Tulungan mo ang anak mo, Jai. Walang ibang tutulong sa kanya kung hindi ikaw. Ikaw lang ang inaasahan ni Yasi. Tutulungan ko si Yasi. Sa oras na makuha ko ang anak ko, papatayin ko ang tatay niya! Tama, Jai. Dahil traidor siya. Kailangan niyang mamatay dahil traidor siya. Traidor siya sa pamilya niya kaya dapat siyang mamatay. Mas pinili niyang paniwalaan ang isang dayuhan kaysa sa iyo at sa anak mo. Manahimik ka na! Walang katotohanan ng lahat ng yan! Patayin mo ang asawa mo, Jai. Saksakin mo para makasama mo na ang anak mo. Mama! Huwag mo akong iwan, Mama! Ayoko rito! Isama mo ako! Yasi, isasama kita, anak. Patayin mo si Papa kasi paglalayuin niya tayo. Ayoko mawala sa'yo! Oo, anak. Hindi ko hayaan nasaktan ka ng ama mo. Mama, natatakot ako kay Papa! Tulungan mo ako! Hindi mo kailangan matakot dahil poprotektahan kita, Yasi ko. Wala ako sa sarili ng kumilos. Umiiyak si Yasi, pero hindi ko siya nilapitan. Hinawakan ko ang punyal at diretsong tumakbo papunta kay Aga. Hindi ko marinig ang sinasabi niya, para akong nabingi. Ang nasa isip ko lang ay ang iyak ng anak namin at ang apoy na ginawa niya. Lalo akong nagalit, lalo kong gustong tapusin siya. Umatras si Aga, pilit lumalayo sa akin. Hindi siya lumalaban. Si Mang Marsing ay sumubok humawak sa braso ko pero itinaboy ko siya. Hindi ko siya papayagang pigilan ako. Sumugod naman si Esther at agad niyang sinunggaban si Mang Marsing. Hawak-hawak niya ang leeg ng matanda para hindi ito makawala. Wala akong pakialam sa away nila. Nakatingin lang ako kay Aga. Iniyakap ko ang braso ko sa leeg niya at inilapit ko ang talim sa balat niya. Rinig ko ang halakhak ni Esther sa likod ko. Tuwang-tuwa sa nangyayari. Tumingin ako kay Yasi. Tahimik siyang nakatayo sa dulo ng kaguluhan. May ngisi ang kanyang labi habang pinapanood kami ng kanyang ama. Mas lalo kong hinigpitan ang hawak ko kay Aga. Mas lalo kong gustong tapusin ang lahat. Mahal, kilalanin mo naman ako. Ako ito! Hindi ko alam kung saan ka kumuha ng lakas para traidorin ang sarili mong pamilya. Hindi kita tinatraidor. Ako ang pakinggan mo. Hindi kita kayang traidorin. Sinungaling ka! Kasinungalingan ang sinasabi mo! Hindi ako nagsisinungaling, mahal. Pakiusap, papasukin mo ako sa isip mo. Isang kasalanan para sa ating anak kung gagawin ko ang gusto mo. Nais mong patayin si Yasi dahil nabilog ka na ng matandang yan. Sila ang nagsisinungaling sa'yo. Wala kaming ginawang masama ni Mang Marsing. Alis lang tayo sa lugar na to para makapamuhay na ng payapa. Sinungaling ka! Sinabi na sa akin ni Esther ang plano nyo. Papatayin mo si Yasi para yung anak mo sa labas sa maging anak natin! Ha? Ano sinasabi mo? Kailanman hindi ako nagloko. Hindi ako tumingin sa iba. Huwag mo na akong bilugin dahil alam kong traidor ka, Aga! Huwag mong pakinggan ang mga sulsul nila. Manahimik Pakiusap. ka! Alam mong mahal kita, hindi ba? Hindi ako gagawa ng bagay na ikasasakit mo. Ang sabi ko, manahimik ka! Walang pagdadalawang isip kong sinaksak sa tiyan niya ang punyal. Namutla ang mukha niya sa gulat. Pero hindi pa yun sapat. Mas lalo ko pang binaon ng talim. Ramdam ko ang pagkayanig ng katawan niya habang sinusundan ko ng isa pang mariing tulak ang sandata. Dinig ko sa aking likuran ang masayang paghalakhak ni Esther. Inutusan ako ni Esther na lumapit sa kanya. Sumunod ako na parabang walang kontrol sa sarili. Saglit akong tumingin kay Aga. Nakaluhod man, ngunit bakas ang kagustuhan na mahawakan ng kamay ko. Bakas sa mga mata niya ang takot at sakit. Pero wala akong magawa. Parang hinihila ko ng isang tali patungo kay Esther. Paglapit ko, naramdaman kong humigpit ang yakap ni Yasi sa mga braso ko. Wala siyang inig.
Marahan niyang pinunasan ng dugo ng ama niya na kumapit sa kamay ko. Para bang isang bagay yun na normal lang gawin. At nanatili kaming nakatayo sa harap ni Esther. Habol ko ang hininga habang naririnig ko pa rin ang malakas na kabog ng puso ko. Mama, hindi na tayo maghihiwalay. Masaya ako para sa inyo. Alam mo bang ang tagal na pangarap ni Yasi na makasama kayo? Kaya lang ay hinadlangan ng sakim na si Marsing ang pangarap na yon. Hindi ko pa rin matanggap na handang patayin ni Aga ang anak namin dahil inutusan siya ng demonyong yon. Huwag mo nang pansinin yon, Jai. May ipapakilala ako sa'yo. Tingin ko ay makakatulong siya sa'yo. Ha? Talaga? Sino po? Sigurado ako matutuwa siya kapag nakita ka rito kasama ng anak mo. Gusto ko siyang makilala kung ganun. Ang masayang makita ko kasama ng anak ko ay mananatiling kakampi ko. Wala siyang ibang hangarin kung hindi ang kasiyahan mo, Jai. Matutuwa yon kapag nakita niya kasama na ni Yasi ang mama niya. Ha? Kilala mo siya, anak? Opo, mabait siya at mapagkakatiwalaan. Nagtitiwala ako sa iyo kung ganun. Halika na, puntahan na natin siya. Saan tayo pupunta? Kung saan siya nakatira. Walang pagdadalawang isip akong sumama kay Esther. Ni hindi ko inisip ang kahihinatnan ng asawa kong si Aga at ni Mang Marsing. Matapos namin baybayin ang daan patungo sa lugar ng sinasabi ni Esther, namangha ako dahil sa ganda ng lugar. Narito na tayo. Ang ganda. Huwag kang gagawa ng bagay na kakaiba rito, Jai. Sagrado ang lugar na ito para sa kanya. Mula sa kumikinang na tubig ng talon ay nakita ko na unti-unting lumitaw ang isang makisig na lalaki. Tanging isang maikling piraso ng telang nakabalot sa balakang ang tumatakip sa bahagi ng ibaba niyang katawan. Matutulis ang kanyang mga tainga, bahagyang nakausli, ngunit hindi yun nakakabawas sa nakamamanghang kisig ng kanyang tindig. Mahaba ang itim niyang buhok at higit sa lahat ay hindi lumalapat sa lupa ang kanyang mga paa. Argus, Nasisiyahan ako na napagtagumpayan ninyo ang misyon. wala akong gagawin na ikapapahamak natin. Bakit kayo naparito? Alam mong sagrado ang lugar na ito para sa akin. Nais ko lang magpasalamat dahil sa tulong na binigay mo. Kung hindi mo ko sinabihan, ay tiyak ko na katapusan na ng lahi ko. Pareho lang tayo ng layunin, Esther. Hindi ko man nais na makialam, ngunit kung magtagumpay sila sa pagtakas na yon, yun na rin ang magiging katapusan ni Malia. Kamusta na pala siya? Nasa maayos ba ang kalagayan niya? Wala akong gagawin na ikapapahamak niya. Alam mo naman ang bagay na yon, Esther, hindi ba? Ngunit, Sabihin mo sa akin ang totoong pakay mo sa akin. nais kong tulungan mo ko para mas mapatindi ang kapangyarihan ng baryo. Alam mong ang panalo mo ay panalo ko rin. Pareho lang tayo ng gusto. Anong pinag-uusapan nyo? Hindi ko maintindihan. Jai, dagdag proteksyon sa baryo. Ha? Paano? Kay Argus galing ang kapangyarihan ng baryo. Ang kapangyarihan niya ang nagpoprotekta sa atin. Nakakatuwa naman na meron tayong malakas na kakampi. Wala akong gusto kung hindi ang makatulong sa inyo. Tatanawin kong malaking utang na loob ito. Ay, wala kang dapat tanawin. Ipangako mo lang sa akin na masaya kayong maninirahan ni Yasi sa baryong ito. Makakaasa ka, Argus. Bagay sa iyo ang ngiti at aliwalas na mukha mo, Jai. Sana ay huwag mawala ang bagay na yan sa labi mo. Natatakot pa rin ako. Paano kung biglang sumugod muli si Aga? Hindi naman masama ang asawa ko pero nadadala siya ng paniniwala na bumubulag sa kanya. Hayaan mo, sa oras na makita ng asawa mo na masaya kayo dito ni Yasi, ay babalik siya sa inyo. Iiwan niya ang matandang naninira sa samahan ninyong mag-asawa. Makakasama natin siya, Mama. Sana nga dumating na ang araw na yun. Gusto ko makumpleto tayo. Tulungan tayo ni Argus na mangyari yun, Mama. Huwag ka mag-alala. Sabi ko naman sa inyo, hindi ba? Kasiyahan ko na makita kayong masayang namumuhay sa buhay na pinapangarap ninyo. Hindi ko alam, Argus, kung paano kita pasasalamatan. Sapat na ang kasiyahan mo habang nakatira sa baryo, Jai. Tama si Esther, Jai. Tuluyan akong magiging masaya kung masaya ka rin dito. Makakaasa ka kung ganon. Mabuti naman kung gano'n. Palalawakin mo na ba ang kapangyarihan ng baryo, Argus? Hindi tayo pwedeng magpakasiguro. Kailangan mas mapasailalim siya sa mahika. Naiintindihan ko.
Pinanood ko kung paanong lumutang si Argus sa aming harapan. Ang mga kamay niya ay naglabas ng kakaibang usok na mistulang mga hamog na bumabalot sa lugar. Nagsimulang maglabasan ang mga alitap-tap, sumasayaw sa hangin at tila naglalaro habang bumubuhos ang kapangyarihan ng lalaki sa buong lugar. Nagsimulang mga muy halaman ang buong paligid. Ang mga puno ay nagmistulang may sariling buhay dahil sa paggalaw ng mga ito na may ritmo. Ilang minutong pinag-igting ni Argus ang lahat bago siya huminto. Mangha akong nakatingin sa paligid. Mas naging payapa ang buong lugar. Walang ingay at gulo. Ang tubig ay nagmistulang kumikislap dahil sa pagtama ng liwanag ng buwan. Dahil sa sobrang pagkamangha ay hindi ko na rin namalayan na maghapon na kaming nasa lugar ni Argus at naghahari na naman ang buwan sa kalangitan. Paano kung muling umatake si Marsing? Paano kung gamitin na naman niya ang asawa ko? Huwag kang mag-alala, Jai. Hindi mo na masasaksihan yon. Ha? Paano? Protektado ka ni Argus. Ayaw niyang masira ang kasiyahan mo kaya hindi niya ipapakita ang bagay na makakasakit sa'yo. Natatakot ako para kay Yasi. Baka kung anong gawin ni Aga sa kanya. Hindi siya masasaktan kung yan ang inaalala mo. Ito, kumain ka muna. Ano to? Bigas na itim? Kahit ganyan ang itsura niyan ay masarap yan. Talaga? Hindi naman kita ipapahamak, kaya kainin mo na yan. Salamat dito. Malaki ang utang na loob ko kay Argus, kaya naman pinapahalagahan kita katulad ng gusto niya. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala kayo. Baka napano na kami ni Yasi at napagtagumpayan na ni Marsing na patayin siya. Nais lang namin talagang tumulong. Mahal! Mahal! Jai! Nasaan ka? Umuwi na tayo! Si Aga, bakit hindi na niya kasama si Marsing? Pwede ko na siya makausap. Ay, hindi maaari. Ha? Bakit? Ito na ang pagkakataon namin na makapag-usap para tuluyan siyang maliwanagan. Yung kinakampihan niya ang gustong sumira ng pamilya namin. Nauunawaan ko ang kagustuhan mong makausap siya. Ngunit mas mabuting hintayin na lang natin siya rito. Malapit lang si Aga. Sigurado akong makakarating siya rito. Pero magtiwala ka sa akin, Jai. Hindi ba at nangako ako sa'yo? Oo, Makinig ka sa akin at dito na lang tayo maghintay. mas maigi na rin pala dahil kapag lumayo tayo dito, hindi na tayo sakop ng kapangyarihan ni Argus. Baka gawin pang dahilan yun ni Marsing para umatake. Tama ka doon. Teka, nasa si Yasi? Parang hindi ko siya makita. Huwag ka mag-alala. Nasa tabi-tabi lang ang anak mo. Pero paano kung atakihin siya? Hindi mangyayari yon. Jai! Nandito ako! Magpakita ka sa akin para makauwi na tayo! Jai! Jai, mahal ko! Umuwi na tayo! Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi ako aalis dito. Nandito ang anak natin. Ha, Jai, sa wakas nakita na rin kita. Jai, makinig ka. Hindi natin siya anak. Binibilog ka lang nila. Hanggang ngayon ba yan pa rin ang pinaniniwalaan mo? Ano bang ginawa mo sa asawa ko? Demonyo ka! Wala akong ginagawa sa kanya, Aga. Wala pa. Demonyo ka talagang hayop ka! Siguraduhin mong kaya mong panindigan ang mga panggugulo mo! Ikaw ang nanggugulo, Aga. Hinahayaan mong guluhin ka ni Marsing. Ano bang sinasabi mo? Tumutulong lang yung tao sa atin! Binibilog ka niya. Mabuti na lang talaga nandito si Argus para hindi ako tuluyang mawala sa sarili. Argus? Sino yun? Siya ang tumutulong sa amin. Pinapanatag niya ang isip ko at ang tanging gusto niya ay mamuhay ako ng tahimik at masaya sa baryong ito. Nililin lang ka lang nila, Jai. Magising ka na sa katotohanan. Huwag mong pahirapan ang sarili mo, mahal. Ikaw ang dapat magising, Aga. Sumama ka sa amin para maging isang buong pamilya tayo. Kasama si Yasi. Hindi nga siya totoo. Jai, makinig ka. Kailangan mong tanggapin ang bagay na yun. Kailangan mong intindihin na ginagamit lang nila ang pangarap mo laban sa'yo para makulong ka rito sa baryong ito. Ano ba yung sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Dahil pinipilit mong magbulag-bulagan. Pinipilit mong sarili mo sa ideya na binabaon nila sa utak mo. Hindi na ako natutuwa sa mga walang kwentang lumalabas sa bibig mo. Walang kwenta? O ayaw mo lang tuluyang magising si Jai sa mga kasinungalingan nyo? Manahimik ka na! Jai, ako ang pakinggan mo. Ako ang asawa mo. Balak niyang patayin ang anak niyo. Tama bang ituring mo pa siyang asawa? Nais niyang sirain ang pangarap mong buhay, Jai! Manahimik ka! Ikaw ang manahimik, Aga.
Hindi na ako natutuwa sa mga nangyayari sa'yo, sa atin, kaya tigilan mo na to! Jai, ano bang sinasabi mo? Hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob para harapin ako. Gayong sinubukan mong patayin ang sarili nating anak! Wala tayong anak, Jai. Alalahanin mo. Itatak mo sa utak mo ang nangyari bago tayo napadpad sa lugar na to, Jai. Gumising ka! Sa tingin mo ba talaga ay magagawa mo ang plano mo? Kahit anong tangis o sigaw mo, ay hindi kanya pakikinggan. Ako at si Argus lang ang paniniwalaan niya. Napakasama mong demonyo ka! May mas isasama pa ako. Wala pa yan sa kaya kong gawin. Isang senyas mula kay Esther at nakita kong agad sumugod ang naglalakihang mga aso sa pwesto ni Aga. Mabilis siyang naalerto. Kinuha niya ang sibat na gawa sa kawayan at sinalubong ang pag-atake. Bawat kalmot na mga halimaw ay sinasagot niya ng mabilis na saksak. Hindi niya inalintana ang dugong dumadaloy mula sa mga sugat na tinamo niya. Halos mapasigaw ako nang sabay-sabay dumamba ang 3 aso sa duguan niyang katawan. Kita ko kung paanong pilit niyang itinulak ang bigat na mga ito gamit ang sibat. Buong lakas niyang tinuhod ang isang halimaw na nasa ibabaw niya. Dahilan para bahagyang lumuwag ang opensa ng mga aswang at makahinga siya ng kaunti. Jai! Sikapin mong makaalala! Tumahimik ka na, Aga! Mas mapapahamak ako sa ginagawa mo! Subukan mo lang. Isipin mo kung nasaan tayo bago tayo makarating sa lugar na ito. Maalala mo lahat at kapag nangyari yun, mapapatunayan ko sa'yo na nagsasabi ako ng totoo. Mahal, nakikiusap ako. Labanan mo sila. Tama na sabi! Ikaw ang makinig sa akin. Itigil mo na ang kahibangan mo at huwag mo nang susundin si Marcin dahil wala siyang maidudulot na maganda sa buhay natin. Jai, ginagawa ko itong lahat para sa'yo. Para sa atin. Aray! Esther, baka pwedeng pahintuin mo na sila. Nakikiusap ako. Mapapatay nila yung asawa ko. Alam ni Marcin na hindi mo matitiis ang asawa mo. Gusto kong makita niya na hindi siya magtatagumpay sa kanyang plano. Pero mapapatay na nila si Aga. Ayoko mangyari yon. Gusto ko pa rin mabuo yung pamilya ko. Ako, si Yasi, kasama si Aga. Pasensya na pero hindi ko mapagbibigyan ang hiling mo, Jai. Sa oras na makawala ako rito, papatayin kita, demonyo ka! Subukan mo munang makawala bago ka magyabang. Humigpit ang kapit ko sa aking bestida habang nakatutok ang mata ko kay Aga na patuloy na nakikipambuno sa mga halimaw. Gamit ang sibat, sunod-sunod niyang tinarakan ang mga ito sa tadyang. Pero hindi man natinag ang mga aswang. Mas lalo pa silang bumilis. Mas lalo pang nagalit habang papalapit sa kanya. Halos mapasigaw ako nang isang malalim na kalmot mula sa pinakamalaking aso ang nagpaungol kay Aga. Napatigil siya at nawalan ng balanse. Hindi ko na malayang mas humigpit pa ang hawak ko sa aking bestida. Kaya noong mga oras na yon, pilit kong nilalabanan ang pagnanais na tumakbo papalapit sa asawa ko at protektahan siya. Hindi ko inaasahan ang mabilis niyang pagkuha ng supot. Dumakot siya ng asin at isinaboy sa mga halimaw. Bigla silang napatigil. Ang ilan ay umatras habang unti-unting nakakalbo ang kanilang balat sa pagkakalapnos. Hindi roon natapos ang lahat. Isang sigaw mula kay Esther ang pumutol sa kanilang pag-aalinlangan. Muli silang sumugod papalapit sa asawa ko. Isa lamang siya, hindi niyo siya matalo! Mga inutil! Ito lang bang pinagmamalaki mo? Sa oras na maubos ko ang mga alipin mo, ikaw ang isusunod ko. Kung hahayaan ka ng asawa mo, Huwag mo nang idamay ang asawa ko rito. Ako ang kalabanin mo, demonyo ka! kahit walang tulong ng asawa mo ay mapupunta ka pa rin sa tiyan ko. Mananatili ka pa rin pagkain sa huli. Bakit hindi mo subukan munang gawin ang sinasabi mo bago ka magyabang dyan? Ang dami nang nagtangka na labanan ako, ngunit iisa lang ang napuntahan nila. Ang aking tiyan. Naging isang putae na hindi ko makakalimutan. Tapusin na natin to! Wala kang karapatan na utusan ako. Sa ating dalawa, ako ang may hawak sa laban na ito. Sige, kung dyan ka masaya, ha? Pero siguruhin mo na kaya mong panindigan ang sinasabi mo. Patayin ako? Kalokohan, hindi mo ako mapapatay dahil may pinoprotektahan pa ako. Sino? Ang asawa mo na nababaliw? Ang asawa mo na kalaban na ang turing sa'yo dahil tinangka mong patayin ang anak ninyo?
Hindi ko alam kung bakit, pero nang makita ko ang sugatan kong asawa ay nadurog ang puso ko. Sumasakit ang ulo ko dahil unti-unti kong naaalala ang lahat. Kitang-kita ko ang ngising mapang-asar ni Esther habang pinapanood niyang nakikipagduelo si Aga sa mga alagad niya. Wala na akong nadamang takot. Wala nang pag-aalinlangan. Para akong binuhusan ng napakalamig na tubig, kaya nagliwanag na sa aking isip at bumalik na rin sa akin lahat kung sino talaga ako at ang lahat ng mga pangyayari nitong mga nakalipas na araw. Isa-isang sumulpot sa isip ko ang mga alaala kasama si Aga sa sasakyan. Ang pagkadismaya naming dalawa nang hindi maaprubahan ang adoption papers at ang paghinto ng kotse namin sa baryong ito na para bang may humila sa amin papasok. Mas lalo pang bumilis ang tibok ng dibdib ko nang magtama ang tingin namin ng asawa ko. May pagsusumamo sa mga mata niya na tuluyang nagpagising sa akin. Tama na! Oh, anong ibig mong sabihin, Jai? Tinutulungan lang kita na maayos ang isip ng asawa mo! Tumigil ka na! Ayoko na nito! Jai! Hindi kita maunawaan! Hindi mo talaga ako naiintindihan dahil wala kang pagpapahalaga sa buhay ng iba! At sino ka para sabihin sa akin yan? Jai, ako ang tumutulong sa iyo ngayon! Bakit? Bakit mo ako tinutulungan? Hindi ba? At para makain mo? Ay, nababaliw ka na! Ako pa ang masama sa lagay na ito! Sige, Aling Esther, sabihin mo hindi totoo at ako pa ang hihingi ng tawad sa'yo. Pangahas ka! Wala kang utang na loob! Demonyo ka! Dapat sa'yo mamatay! Bakit hindi mo subukan? Hindi ko lang susubukan. Huwag ka mag-alala dahil gagawin ko! Hindi ko alam kung bakit mas pinipili mo pa ito. Ayaw mo bang makasama ang anak mo, Jai? Wala akong anak. Mama, ano ba yung sinasabi mo? Hindi na ako ulit magpapasakop sa inyo! Nasasaktan mo na ako, Mama! Wala akong anak! At kung ikaw nga ang Yasi na kilala ko, hindi mo to gagawin sa akin. Hindi mo ako ipagkakanulo sa kanila. Mama! Wala akong anak! Wala akong anak, kaya lubayan niyo na ako! Hindi niyo na ako mauuto! Nagulat ako nang biglang nasa harapan ko na si Esther. Namumula ang mga mata niya at mabilis niyang sinunggaban ang aking liig. Halos mawalan ako ng hininga nang madali niya akong naitaas. Lalong sumiklab ang galit ko sa kanya. Hindi ko hinayaang lamunin niya ako. Dinakma ko kaagad ang buhok niya dahilan para mapaigik siya. Sa bawat paghigpit ng mga kamay niya sa aking liig, mas lalo ko pa siyang sinabunutan. Ginamit ko ang buong lakas ko at hinampas ko ang ulo niya sa malaking puno na nasa likuran namin. Kita kong nabuhayan si Aga sa nangyari. Sinipa niya palayo ang mga halimo sa ibabaw niya at muling sinunggaban ang sibat. Isa-isang tinarak ni Aga ang sibat sa mga aswang. Mabilis ang galaw ng mga halimaw pero hindi nagpatalo si Aga. Sinabayan niya ang bilis nila at nagawa niya yun ng walang pag-aalinlangan. Ah! Mga walang iya kayo! Aga! Ganyan nga! Ubusin niyo sila! Papatayin kita! Hindi ka magtatagumpay dahil wala kang utang na loob, Jai! Wala akong utang na loob sa'yo! Tinutupad ko lang ang pangarap mo, Jai! Pangarap ko? Anong kapalit? Tuluyan akong lamunin ang mundong ito, ha? Maliit na kabayaran lang yun sa tulong na ginawa ko sa'yo! Ang sabihin mo, halimaw ka talaga. Wala kang pinipiling biktima. Hindi ko maintindihan kung bakit nagulat ka pa. Hindi ka ba nag-iisip o sadyang tanga ka? Aswang ako, Jai! Normal sa amin ito! Kaya hindi na ako magpapabilog sa mga sinasabi mo. Wala na ako magagawa ron. Kung gusto mong mamatay ng malungkot, Sa ating dalawa, sisiguruhin kong ikaw ang mamamatay. napakataas sa tingin mo sa sarili mo, Jai! Hindi yun pagmamataas. Dahil gagawin ko talaga ang bagay na yon. Hindi ko napaghandaan ang kanyang pag-atake. Muli siyang sumugod gamit ang kanyang bilis. Dumamba siya na naging dahilan ng tuluyan kong pagkatumba. Hindi pa ako nakakahinga ay isang tarak ng kanyang matutulis na kuko ang nagpadaing sa akin. Dahan-dahang naglandas ang kuko niya sa aking muka. Ramdam ko ang pagtulo ng dugo mula roon. Halos maitulak ko siya nang lumapit siya sa akin.
At walang pagdadalawang isip na dinilaan ang dugong umaalpas sa sugat na kanyang ginawa. Sinubukan ko siyang itulak, ngunit ang isang kamay niya ay tuluyang pumasok sa aking tiyan. Ramdam ko ang pagtagas ng dugo sa aking bibig habang nakatingin sa nasisihan niyang muka na nakatingin sa akin. Hayop ka! Isang malaking abala! Demonyo ka talaga, Esther! Masyado pa ako naenganyo, ngunit abala ka. Dapat siguro sa'yo ay sumunod na sa asawa mo! Buhay pa ako. Hindi mo ako mapapatay, Esther! Mamamatay ka na rin! Tanggapin mo na lang! Papatayin muna kita bago mo ako mapatay! Isang tanga lang ang maniniwala sa'yo! Sinikap kong abutin ang nakita kong bato na malapit sa hinihigaan ko. Nang tuluyang mahawakan ay kusang humigpit ang hawak ko doon. Buong lakas kong hinampas sa ulo niya ang malaking bato. Bakas ang gulat sa mata niya, ngunit hindi ko siya tinigilan. Bawat hampas ng bato ay palakas ng palakas hanggang sa tuluyan na siyang napalayo sa akin na duguan ng ulo. Mabilis na umagapay sa akin si Aga bago niya tinuon ang atensyon sa aswang. Walang emosyon siyang nakatingin sa kanya. Kasabay noon ay ang pagtarak niya ng sibat sa dibdib ni Esther. Alulong ng halimaw ang naghari sa buong lugar nang muling hinugot ng asawa ko ang sibat at walang pasabing sinaksak muli ang halimaw na mas bumaon sa katawan niya. Natapos na din. Ligtas na tayo. Masaya ako nakabalik ka na, mahal ko. Aga, hindi ko alam ang gagawin ko kung hindi mo ako nilaban. Hindi kita pwedeng iwan dito, Jai. Kung haalis man ako rito, kasama kita. Salamat at hindi mo ako sinukuan. Asawa kita. Tayong dalawa na lang ang pamilya, mahal. Kaya bakit ko iiwan ang pamilya ko? Mama, Yasi, Huwag mo nang bilugin ang utak ng asawa ko! hindi ko po gusto nangyari, Mama. Patawarin mo po ako. Yasi anak. Hindi ko napigilan ang balak nila, pero gusto ko pong malaman nyo na masaya ako para sa inyo. Yasi anak kita. Mananatili ang bagay na yon. Kailangan nyo na pong umalis, Mama, Papa. Pero paano ka? Kayo po ang dahilan kung bakit ako narito. Ginawa nila ako para sa inyo. Tuluyan ka nang mawawala kung aalis kami. Ha, anak? Umalis na tayo rito, Jai. Pero si Yasi. Mahal, kagustuhan din ito ni Yasi. Tuparin natin ang kahilingan niyang ligtas tayong makaalis sa lugar na to. Hoy! Kayo! Halina kayo! Hanggat basag pa ang proteksyon ng dalakit noon sa lugar, kailangan niyo nang umalis! Mang Marsing, Masaya akong nalagpasan mo ang bagay na yon. pagmamahal. Pagmamahal ang pinakamatinding sandata laban sa kanila. Pagmamahal na nararamdaman mo sa asawa mo na nagligtas sa inyong dalawa. Ilang minuto kaming nanatili doon bago ko nakita ang sarili na nakasakay na sa kotse na minamaneho ni Aga. Bago kami umalis ay ginamot muna ni Mang Marsing ang natamo kong sugat. Kaya wala na rin kaming naging problema habang unti-unti kaming lumalayo sa lugar. Habang lumalayo kami ay bumalik sa aking alaala ang mga nangyari. Ang pamilya na aming pinangarap na mag-asawa ay sandali naming naranasan. Ngunit ang kasiyahan na dapat dala noon ay hindi namin natamasa. Ngunit isa lang ang naging malinaw para sa aming dalawa ni Aga. Sapat na kaming dalawa para matawag na pamilya.